Matindi ang sikat ng araw, sobrang alinsangan ng panahon. Animoy, alon ng mainit na hangin ng natatanaw ni Raymond habang binabagtas niya ang highway papunta sa bayan ng San Isidro. Napagpasyahan niyang ihinto muna ang minamaneho niyang motor sa gilid ng highway at sumilong sa ilalim ng isang puno. Hinubad niya ang kanyang dalang helmet at backpack, sabay bukas nito at pinagmasdan ng mga dalang disconnection notice. Dami pa nito, sabay kamot niya sa kanyang ulo. Nagtatrabaho bilang isang messenger si Raymond sa isang electric company. Kadalasan, bill ng mga kuryenteng kanyang dinadala. Ngunit dahil kailangan niyang kumayod, dahil pinag-iipunan niya ang panghanda niya sa binyag ng kanyang anak ay kinailangan niyang magdoble kayod. Dahil kumikita lamang sila sa kung gaano kadami ang kanilang madedeliver ng mga disconnection notice o bill. Kaya ngayon nag-double booking siya para mas malaki ang kanyang kitain. Bill at disconnection notice ang kanyang dala. Pagkahinto niya sa ilalim ng puno, itinabi muna niya ang kanyang motor at bumaba upang mag-inat ng kanyang katawan. Dahil kanina pa siya nagmamaneho na nakakaramdam na ng ngawit ang kanyang mga binti at pagkamanhid naman ng kanyang pitan dahil sa matagal na pagkakaupo sa motor. Binuksan niya ang compartment ng kanyang motor at kinuha ang kanyang baong tumbler para makainom ng tubig. Iinom na sana siya ng tubig nang biglang nakaramdam siya na tila may tao sa kanyang likuran. At sa kanyang paglingon, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakasandal sa puno na kanyang sinisilungan. Lakas dito ang pagod at uhaw. Napansin din niya ang mga dala nitong kahoy na panggatong. Imbis na inumin ni Raymond ang dala niyang tubig ay nagpasa siya na ialok na lang sa matanda. "Tang, mukhang pagod na pagod ho kayo ah. Tubig ho." Alok niya dito. Tinitigan lang siya nito, kaya nilapitan niya ito at inabot ang dala niyang tumbler. "Inumin niyo na ho. Sobrang tirik ng araw. Baka ma-heatstroke pa po kayo pag di kayo uminom ng tubig." Sabi niya dito. Sigurado ka ba, iho? Baka wala ka nang mainom kapag ikaw naman ang mauhaw." Sagot naman nito. "Okay lang ho. Makabili na lang ng ice tubig sa madadaan akong tindahan." Habang pilit niyang inaabot ang tumbler sa matanda. Kinuha ng matanda ang tumbler at kagad uminom ito. Halata ang sobrang pagkauhaw ng matanda dahil halos maubos nito ang laman na tubig sa tumbler ni Raymond. "Maraming salamat, iho. Kanina pa nga ako nakakaramdam ng hilo at uhaw dahil sa sobrang init ng panahon." Kwento nito sa kanya. Nabanggit din nito na galing siya sa kakahuyan upang makakuha ng mga panggatong. At ikinuwento din ni Raymond na trabaho ang kanyang pakay kaya siya bumabiyahe kahit sobrang init ng panahon. "Di ko alam kung paano kita mapapasalamatan, iho, sa pag-alok mo ng mainom sa akin." Sabay may kinuha ito sa bulsa ng kanyang pantalon at may inabot kay Raymond. "Iho, tanggapin mo ito. Magagamit mo yan sa panahon na pinakakailangan mo." Isang ticket ng bus ang binibigay ng matanda kay Raymond. Wag na ho." Tanggi ni Raymond dito. Ngunit, kinuha nito ang kanyang kamay at inilagay nito ang ticket ng bus. Sabay sabing, "Isipin mo na lang na paraan kaya ng pasasalamat sa iyo.
darating ang panahon na sigurado ako na malaki ang maitutulong ng ticket ng bus na yan sa'yo. Sa kabila ng pagtanggi at pagtataka ni Raymond, kunin ang ticket ay tinanggap na lang niya ito para respeto na lang sa kagustuhan ng matanda. Inisip niya na remembrance na lang yun ng matanda dahil sa pag-alok niya ng tubig dito. Pagkakuha niya sa ticket ay kagad niyang inilagay sa bulsa ng kanyang pantalon. Bumalik siya sa kanyang motor habang inaaya niya ang matanda na isakay na lang at baka madadaanan lang din naman niya ang tirahan nito. Ngunit nang lumingon siya dito ay laking gulat niya na wala na ang matanda. Kaya kagad na pababa siya ng kanyang motor at hinanap. Walang bakas itong iniwan. Maski ang mga dala-dala nitong mga panggatong na kahoy ay nawala na parang bula. Kaya nakaramdam ng takot si Raymond. Dali-dali siyang bumalik ng kanyang motor at nagmamadaling pinaandar ito at mabilis na umalis. Habang nasa biyahe siya ay napapaisip si Raymond kung paano biglang nawala yung matanda. Dahil kung naglakad man ito, sigurado na madali niya itong makikita. Ngunit biglang naglahang parang bula. Naisip niya na baka naengkanto siya dahil sumilong siya sa ilalim ng puno. Nakalipas ang ilang oras at dahil abala na rin siya sa kanyang pagde-deliver ng mga disconnection notice ay nawala na sa isipan niya ang nangyari kanina. Matapos siyang i-deliver ang mga notice bandang alas 4 ng hapon. Pagod ang kanyang nararamdaman habang bumabiyahe pa uwi nang may kotse ang biglang lumitaw palabas ng kanto papunta sa highway at biglang sumalpok ang sinasakyang motor ni Raymond sa harapan nito. Malakas ang kanyang pagkakabangga dito. Itinilapon siya ng ilang metro din ang taas at nagpaikot-ikot siya sa ere. Dahil di niya suot ang helmet, dahil naiinitan siya kanina ay naging mas malala ang pinsalang kanyang natamo. Napapikit na lang ang mga mata ni Raymond habang ramdam niya ang pananakit ng kanyang buong katawan. Pagdilat ng kanyang mga mata ay laking gulat niya na wala na ang pananakit ng kanyang katawan. Agad siyang tumayo at tutungo na sana sa kanyang motor nang napansin niya na nawawala na ito. Hinanap niya sa buong paligid ang kanyang motor at mga gamit. Ngunit di niya makita. Isa lang ang napapansin ni Raymond. Tila walang tao at mga sasakyan sa buong kapaligiran. At nag-iisa lang ang kulay na parabang lumang litrato ang nakikita niya. Sa kabila ng nasa parehong lugar lang siya bago nung aksidente at nang siya ay magising. Tila napunta siya sa ibang mundo na siya lang ang tao. Sumigaw siya ng "Tao po!" Ngunit echo lang ng kanyang boses ang kanyang naririnig. Sinubukan din niyang katukin ang mga pinto at gate ng mga bahay. Ngunit walang sumasagot. Naguguluhan man si Raymond sa nangyayari ay napagpasya niyang lakarin ang kahabaan ng highway at nagbabaka sakali na makakasalubong siya ng ibang tao. Ngunit malayo-layo na rin ang kanyang nalalakad ay wala pa rin siyang nakikitang ibang tao at mga sasakyan. Kaya napaupo na lang siya sa gilid ng highway.
Dahil naguguluhan sa nangyayari ay napayuko siya at napaupo. Ang ilang sandali ay may tila mabilis na sasakyan ang dumaan sa kanyang harapan. Inangat niya ang kanyang ulo at tinanaw ang sasakyan nang makita niya na isang bus ang napadaan. Mabilis lang siyang nilampasan nito. Napansin din niya ang nakasulat sa likod ng bus, KB Transit. Nang maalala niya ang ticket ng bus na ibinigay sa kanya ng matanda. Tinukot niya sa bulsa ito at binasa ang nakasulat, KB Transit. Katulad ng nasa ticket, ang pangalan ng bus na dumaan kani-kanina lang. Naisipan niyang maglakad uli kahit nagtataka sa itsura ng kanyang kapaligiran. Pinagtas niya ang kahabaan ng highway. Sa di kalayuan ay may natatanaw siyang terminal ng bus, kaya nagmadali siyang magtungo dito. Nang nasa harapan na siya ng terminal ay binasa niya ang karatula, KB Transit, kagaya na nasa ticket. Kaya kagad siyang pumasok dito at nagbaka sakaling matutulungan siya ng mga tao dito. May isang matangkad na lalaki ang sumalubong sa kanya. Maganda ang tindig nito at may malalim na boses. Tinanong siya nito, "Sasakay ho ba kayo?" Tanong nito. Hindi. Magtatanong lang sana ako." Sagot niya naman dito. "Ano ho yun?" Tanong nito sa kanya. Saan papunta yung biyahe ng mga bus dito?" Conforme po sa ticket na dala nyo." Sagot nito. Kaya, kinuha niya ang ticket mula sa kanyang bulsa na binigay ng matanda at pinakita niya dito. Tinignan ng lalaki ang dala niyang ticket at sinabi nito na, "Di niyo pa pala oras." Kahit naguguluhan sa sinabi ng lalaki ay tinanong niya ito uli, "Saan probinsya papunta? Mga bus dito, sir?" Tanong niya uli dito. At sinabi nito na, "Magtungo po kayo sa pangatlong bus dahil ang number ng ticket na dala nyo ay ang number ng bus sa pangatlong linya. Dalian nyo, baka matagalan pa ang inyong pag-uwi kapag di kayo nakasakay sa bus nyo." Kahit marami katanungan sa isipan ni Raymond ay nagtungo siya sa pangatlong linya. Naisip niya na baka dumaan naman ang bus malapit sa kanilang lugar. At kung ganun man ang mangyayari ay doon na lang siya para makababa at makauwi na. Pansin lang ni Raymond ang unang bus na tila nagkakagulo ang mga sakay nito. At halos lahat ng sakay nito ay nagtatangis na at gustong bumaba. Ngunit pinipigilan ng malaking lalaki na may mabalasik at nakakatakot na mukha na tila konduktor nito. Habang tawa naman ang tawa ang driver nito na nakakatakot din ang ekspresyon ng mukha. Sa pangalawang bus naman ay pansin naman niya ako na komportable ang masakay nito at mapayapa. May maamong mukha naman na konduktor at driver nito. Sa pangatlong bus na kanyang sasakyan ay pumila siya sa linya at maayos na pumasok. Binigay niya ang ticket kasabay ang iba pang pasahero. Habang binabati sila ng konduktor ng maligayang pagbabalik, na may ngiti sa mukha nito at ngiti rin ang sinasalubong ng driver sa kanila.
Sobrang pagtataka ni Raymond sa nangyayari sa kanyang kapaligiran dahil sa mga kakaibang bagay na kanyang nasasaksihan. Nawala ang kanyang pag-iisip nang biglang nagsalita ang konduktor. Aalis na po tayo. Makakauwi na po kayo sa inyong mga pamilya. Biglang napakunot ng noo si Raymond at tinanong niya ang konduktor kung dadaan ang bus sa kanilang bayan. At sinagot siya nito na, dadaan po ito kahit saan po kayo nakatira. Sabay ngiti nito sa kanya. Kahit medyo napilosopohan si Raymond sa sagot sa kanya na konduktor ay nagkipit balikat na lang siya at inisip na mas importante na makauwi na siya at makasama ang kanyang mag-ina. Habang pinagmamasdan niya ang dinadaanan ng bus ay nagtataka talaga siya kung bakit walang kulay ang buong paligid. At naisip niya na di kaya epekto ito na aksidente. Kaya napagpasyahan niya na magpa-check up na lang pagka-uwi niya. Nakaramdam ng antok si Raymond at napapikit. Nananaginip siya ng mga bagay na kanyang ginawa sa kanyang buhay. Mula nung pagkabata hanggang sa kanyang pagtanda. At sa huli, nakita niya ang kanyang mag-ina na masaya siyang sinasalubong. Sobrang galak ang kanyang naramdaman at nang lalapitan niya ang mga ito ay biglang naimulat na ang kanyang mga mata. Nasilaw siya sa liwanag ng buong paligid. Pagkamulat ng kanyang mga mata, puting kwarto ang kanyang nakita at ang asawa niya nakadukdok sa kanyang tabi. Hinimas niya ang buhok nito at pansin niya ang mga benda sa kanyang mga braso at kamay. Inangat ng kanyang asawa ang ulo nito at laking gulat ang ekspresyon nito na napatingin sa kanya. Bigla itong umiyak at nagmamadaling tumawag ng mga doktor at nurse. Ilang araw nang komataw si Raymond dahil sa aksidenteng kanyang kinasangkutan. Ang ticket na binigay sa kanyang ng matandang lalaki ay ang ticket niya para makabalik sa mundo ng mga buhay. Dahil napuntahan niya ang mundo kung saan ang mga tao ay papunta sa kabilang buhay.